bago tayo magsimula mga kapatid, ayaw muna yung manalangin. Stay lang. Okay, pwede kayo kumaya. Banal na Diyos na nakapagmahin sa amin na salamat sa iyo kasi sa ngayong umaga. Salamat Panginoon at dinako mo kami rito, Panginoon, na ligtas. At bago kami makatulog sa iyo, Panginoon, kaya ang Panginoon, ang iyong pangalan lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. At Panginoon, sa ganang akin wala akong magagawa. Hindi po ako samahan, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, share sa atin mo nga po ang aming mga buhay, ng mga kasalanan pa na hindi namin naisuko sa iyo. O naikumpisal, gawang din nakakalam, Panginoon, sa aming mga buhay. Tawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami sa iyo makapanginoon ko ang inalis ko sa pagbabago. Salamat sa dugo, Panginoon, na siyang nagpatawad, nagpalinis sa aming mga kasama. Kaya ngayon, Panginoon, tiniwala namin sa iyo ang mga natitirang oras namin sa iyo, Panginoon. Lord, bago kami magsimula sa iyong pag-aaral, hinuling namin yung banal na Espiritu ng tumulong sa bawat isa. Lord, na mag-minister sa bawat isa. Lord, at gamitin mo lamang ang ating labi, Panginoon, lalo yan ang mga salita. At yung mga galing lamang sa iyong salita ay isang lalabas sa ating gabi. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapatid. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinakayan po, sir. Good morning, sir. Sabi sa akin. Yeah. Okay, so bakit kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos? Ito ay salita, ito ay utos ng Diyos. So, dahil ang utos ng Diyos, kailangan natin tumupad. Kasi kung nais natin papasok sa langit, kailangan natin tagatupad tayo ng salita ng Diyos, hindi yung tagatinig lamang. Okay? So, sa Mark 16:15 says, ulit mo. Mark 16:15. Okay, sabi niya, go into the world and preach the gospel to every creature. So, gagawin nyo lang, sulat nyo lang yung mga verse chapter lamang. Upang tayo ay matapos tayo kagad kasi alam naman natin na meron tayong assessment. So, yun lang ang sulat. Pwede nyo buksan yan sa Google nyo, mamaya, o kaya sa araw-araw nyo buksan yan, o kaya sa sa iyong Bible. So ano ba halaga ng Bible? Bakit ba sabi ng Panginoon ipahayag natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan o sa lahat ng nilalang? Sino ang nilalang dito? Lahat tayo nilalang. Okay, so kailangan mo ang gospel. Ang gospel nito ay may kapangyarihan na magligtas sa atin. Sa Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes. So, ano bang kameran ng gospel? Meron kapangyarihan magligtas sa mga sumampalataya sa Panginoon si Kristo. Sino may extra bond dyan? Okay. So makita nyo, sir, ang gospel nito, meron siyang kapangyarihan magligtas sa atin. So kinakailangan natin ay alamin kung ano ang mga gospel nito, mga salita ng Diyos. Upang sa ganon, maligtas ang bawat sumampalataya. So bigyan pa natin isang diin pa na napakahalaga pala ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Sa Matthew chapter 4 verse 4. Ano ang sabi diyan?
Matthew chapter 4 verse 4, anong sabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So makikita nyo, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yan pala kung bakit pala ipinapangalan ng Diyos ang salita ng Diyos. Kasi meron pala siyang kapangyarihan magligtas sa atin. At saka hindi lamang ikaw nabubuhay sa tinapay. So tinapay means symbolizes as physical food. Ang pagkain panlangit, yung salita ng Diyos, yun ang panlangit na pagkain ng Espiritu mo. So kung paano mo pinapakain katawan lupa mo para humaba buhay, yun pinapakain natin ng masasarap na pagkain, mga vitamina. So kaya lang siya umiisi dahil sa ating pagsuway sa Diyos. Makain tayo na labag sa Diyos, uminom tayo na labag sa Diyos, kaya yung ating buhay ay umiisi. Dahil tayo rin, dahil sa kasalanan, yun pa rin, bakit umiisi pa yung buhay natin. Pero kung nais natin ang mahabang buhay na walang eternal na buhay, ay ang salita ng Diyos. Pakainin mo yung espiritu mo ng salita ng Diyos. At pagdating ng pagpanaw natin dito sa lupa, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So yan ang paraan ng Diyos. Para ang salita niya ay may pahayag sa buong mundo. Hindi lang tayo, lahat ng mundo. Kailangan. Dahil once na ito ay naipahayag na sa buong mundo, ay magkakaroon na ng wakas. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for the testimony of all, then the end will come. So kailangan tayo ay humanda tayo. Ano bang wakas natin? Ang wakas natin ay tatlo ang dapat natin paghandaan. Yung bago ka mamatay, second coming ni Jesus, and then yung wakas. Kasi pag tayo ay namatay na, ay haharap tayo lahat sa Diyos. Walang exempted. All are judged according to what we have done. Sa Romans chapter 2 verse 6. All are judged according to what we have done. So kinakailangan, once na tayo namatay, face judgment na tayo. Hebrews chapter 9 verse 27. For it is appointed to a man to die once, and after that, face judgment. Kaya kinakailangan ng tao maghanda. Hindi natin alam, ang bukas, makalawa, kinuha na tayo ni kamatayan. So hindi pa nakahanda yung buhay natin, hindi pa natin natanggap yung free salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon. So kaya kailangan natin pag-aralan, no, kung paano tayo ililigtas ng Diyos. Kasi lahat tayo ay nakasaalang na sa impyerno. Ang kailangan natin ay Savior. Sino ba ang Savior natin? Pangalan? Si Jesus. Kaya tinawag siyang Savior dahil nais niya, hindi lang nais niya, o ibig sabihin, dahil sa pag-ibig niya sa Diyos, ang nais niya lahat ay maligtas, walang mapahama. So, anong kailangan dapat natin gagawin sa salita ng Diyos? No? Kailangan natin ay, saan natin dapat itago ang salita ng Diyos sa buhay natin? Sa puso, isipan. James chapter 1 verse 21. Ano sabi dyan? James chapter 1 verse 21. Kaya ihihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan, at tagabin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas sa iyong kaluluwa. Tignan nyo, ang salita, dapat tanggapin natin to na may kaamuan. Ang mga naitanim sa ating salita ng Diyos. Kaya saan dapat natin itanim? Hindi naman pwede sa kamay. Mawawala yan.
Pero kung nasa puso mo, kahit kailan ka pa, nandito lang sa puso mo, hindi siya mawawala. Nakatanim sa puso natin at isipan. Kaya ngayon ang dahilan kung bakit tanggapin natin lahat ng salita ni Kristo at itanim natin sa ating mga puso. Upang sa gayon na hindi mawawala. No? Ang gagawin natin doon, pakaingatan natin para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2. 1 Corinthians chapter 15, verse 2. Sabi niya rito, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung pakaingatan ninyo, kung matagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral sa inyo. Maliban na kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. So, ang salita na ito, ang sabi niya, maliligtas daw tayo kung pakaingatan o kahalagahan natin o pakaingatan natin ang salitang ipinangaral sa atin. So, yun ang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon, bakit natin ipahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo upang sa ganoon magkaroon tayo ng kaligtasan. So, nakita nyo na ang napakalaga pala ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Ang dala-dala ni Kristo rito ay gospel para ikaw ay maligtas. So, kailangan, paano tayo maligtas, sir? Okay, by grace through faith, number 1. Maligtas tayo by grace through faith in Jesus. Okay? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For it is by grace you've been saved through faith. And this is not from yourself, it is a gift of God. Not by works, lest no man could boast. Nakita niyo, ang faith is a gift of God. So lahat ng ginawa na ni Kristo yan, mula nung ginawa niya yan sa krus ng Kalbaryo. Nung siya yung nilagutan bago siya mamatay, nilagutan siya, hininga, ano sabi niya, it is finished. So, ibig sabihin, it is finished. Yung mga salvation natin, yung katubusan natin, kapatawan na siya, na ginawa na ng ating Panginoon si Kristo. Wala tayong dapat gawin, ginawa na yan sa ating Panginoon si Kristo. Noon matay siya sa krus ng Kalbaryo. So, ang kailangan lang natin ay sumampalataya sa Diyos. Ano sabi niya? For by grace you've been saved through faith. And this is not from yourself, it is a gift of God. Not by works, lest no man could boast. So wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi ko sinabi na hindi na tayo sunod sa kautusan. Baka grasya na lang tayo maligtas. Bakit? Sinabi ko yun, wala na tayo sa ilalim ng kautusan para tayo maligtas. Kasi kahit na sino, walang makasunod sa salita ng Diyos. James 2:10. Masunod mo man ang buong kautusan, matisod ka lamang sa isa, ay makasalanan ka pa rin sa lahat. Kaya tayo, through grace na lang tayo maligtas. Bakit? Kasi walang makasunod sa utos ng Diyos. Kaya through grace na lang, habang ikaw ay nabubuhay, kung ano man natanggap mong salita kay Kristo, yun ang kailangan mong panampalatayanan. So habang tayo nabubuhay, siyempre hanggang tayo ay katapusan ng ating buhay. O kaya end of the world. O kaya yung second coming of Jesus. Lalo na, ang mga Kristiyano naghihintay na lamang kung kailan darating si Kristo. Si Kristo darating siya, pag hindi ka nahanda, lahat ng manampalataya kukunin niya. At yung puno na yung mga patay, bubuhayin niya yon, tapos papalitan na ng katawan panlangit na. Wala nang kamatayan. Yung mga buhay, yun ang susunod na kukunin. Kung nakakita na kayo na lumilipad na tao, yun na yun. Tapos makikita mo dito, halimbawa dito, dapat lumilipad na iwan ka. So, ibig sabihin, hindi pa ayos yung faith mo sa Panginoon. Maaaring kulang pa. So, kinakailangan natin, i-level up natin yung faith natin sa Panginoon. So, ano yung level up natin? Siyempre, yung salita ng Panginoon, yun ang panimpalaan mo, panampalatayanan mo. Kung empty tayo yung salita ng Diyos, empty ang faith mo.
So kung marami kang alam sa salita ng Diyos, at ito ay pinapalatayanan mo, ang faith mo, lumago na. John 3:16. Sa Tagalog, ano sabi niya? John chapter 3 verse 16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino man sa kanya ay sumampalataya. Tingnan. Upang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi na mapahamag bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makita niyo, sir, ang tayo ng palataya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So yun ang kailangan natin pag sumagitan na ma-level up ang ating pananampalataya sa Diyos. Acts 16:31. Anong sabi yan? Believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. So Tagalog, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So kita mo, maraming talata na katunayan na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay maligtas. Ito, bigyan pa yan ng 3, pero marami pa yan. Hindi lang yan. Example, si Noe. Malala si Noe, nutusin siya ng Diyos na gumawa ng arko at lilipulin niya ang mundo. So, sumunod si Noe. Hanggang sa natapos niya, sabi ng Panginoon kay Noe, may mangaral ka sa tao habang ikaw ay gumagawa ka ng arko. So, sumunod si Noe. So, nung matapos na yung, so paraphrase lang natin, nung natapos na yung arko ni Noe, ay yung mga tao walang sumunod. Tinatawanan nila si Noe kung bakit doon pa sa ibabaw ng bundok gumawa ng arko. Hindi nila alam ang gagawin ng Diyos ay dudunuhin niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. So makita nyo, nung nagsimula ng ulan, 40 days, 40 nights, hanggang sa walang sino man sumunod kay Noe. So pagdating na yung tubig na nandun sa bundok, so doon sa arko na, so maraming gusto nang pumasok. So ang gustong buksan ni Noe, pero ang Diyos nandun sa pintuan. Sinarado ng Panginoon yung pinto. So, walang naligtas kahit isa. So, ganun din ngayon sa panahon natin. Ito ay second ark of Noe ngayon ang panahon din natin ngayon. Alam nyo, bukas ang kaligtasan sa kanila noon ay sinarado ng Diyos. Ngayon, bukas na naman ang pinto ng kaligtasan sa atin. So, ang sabi ng Panginoon, mangaral kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral nyo ang salita ng Diyos. Sa Matthew 28:19, go and make disciples in all nations. 28:19-20. Go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to obey all what I have commanded you, and lo, I am with you always, until the very end of this age. Kaya yung dahilan kung bakit pinapangaral ang salita, para balaan din ang mga tao, para hindi nila maranasan yung nangyari doon sa kay Noe, na wala mang sino man naligtas. Ngayon, nanawagan ang Diyos, panahon natin. Anong sabi ng Panginoon? Manampalataya kayo, para magkaroon kayo ng kaligtasan. Pero anong dahilan? Bakit hindi tayo makapunta sa langit? Dahil sa kasalanan. Yan ang hadlang kung bakit hindi tayo makapasok sa langit, kasalanan. So, ano ang sabi ng Panginoon? Number 2, magsisi kayo. Number 2, sir. 2. Ito ay utos ng Diyos. Ipinapangaral ng Diyos. Ang sabi niya, repentance and forgiveness of sins shall be preached in all nations, beginning at Jerusalem. So, kailangan forgiveness of sin. Kailangan pag nag-repent ka, nandun yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya tayo, pag tinatawad ng Diyos, tayo, ay doon tayo magkakaroon ng malinis tayo sa Panginoon. Dahil once tayo nag-repent, ay mapawi lahat ang aking mga kasalanan. So, nung kailangan ng tao ay magsisi.
para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa Luke 24:47 yun. Repentance and forgiveness of sins shall be preached in all nations, beginning at Jerusalem. So ito ay utos ng Diyos sa atin. Para nung nais natin tayo mapatawad sa kasalanan, kailangan natin magsisi. Acts 2:38. Sa Acts 2:38, ano sabi dyan? Repent and baptize every one of you in the name of Jesus for the remission of sin. Para sa ikawawala ng iyong kasalanan, kailangan mo magsisi ka o kaya sa ipapatawad ng iyong kasalanan. So yan, kung hindi tayo magsisi, tayo ay namumuhay sa kasalanan. Kaya kung gusto mong maligtas, hindi ka pa rin maligtas. Bakit? Hindi ka pa rin magsisi. Punong-puno pa tayo ng kasalanan. So kinakailangan ng tao ay magsisi sa kasalanan. Upang sa ganun tayo ay mapawi ang ating mga kasalanan. Kaya yun ang dahilan kung bakit si Jesus ang danak ng dugo. Sa Hebrew 9:22, ang sabi yan, for without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya si Kristo nagdanak ng dugo upang sa ating kasalanan ay mapatawad. Kaya yung dahilan kung bakit siya nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran. So kung hindi ka pa matawad ng kasalanan mo, paano tayo maligtas? Eh puno-puno tayo sa kasalanan. So anong kabayaran ng kasalanan? Lahat ng ginagawa natin may kabayaran. Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo makasalanan, sir. Kaya kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Siya lang ang ibinigay sa silong ng langit upang ay taligtas natin. Kaya kinakailangan natin ay yakapin natin si Kristo, hindi yung mga reliyon natin. Ang reliyon, walang magagawa reliyon sa atin. Maganda kung may Kristo ka sa reliyon. Dahil kung si Kristo, kung ang reliyon ang panghahawakan mo sa kaligtasan mo, paano kung wala si Kristo sa puso? Paano ka maligtas? Hindi ka kailangan nila iligtas ng reliyon. Okay? So, sino ang makasalanan? Lahat tayo. Romans chapter 3, verse 23. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay makasalanan. Walang sinuman nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya kinakailangan natin ang Savior. Sino ang Savior natin? Hanggat hindi tayo nagsisi sa kasalanan, hindi pa rin tayo maligtas. Bakit? Makasalanan tayo. Ano tayo maligtas? Paano tayo magsisi? Paano magsisi? Acts 3:19. Repent, therefore, and turn to God, so that your sins may be wiped out. Repent, then turn to God, so that your sins may be wiped out. Makita niyo, sir. So, paano natin illustration ko sa inyo para malaman nyo yung paano talaga ang magsisi sa kasalanan. So, Acts chapter 3 verse 19, anong sinabi dyan? Tingin kayo rito muna, sir. 360 degrees to. Palati, kasalanan, palati sa Diyos. I-apply natin yung Acts 3:19. Nakaharap tayo sa kasalanan. So pag hindi pa tayo nagsisi sa kasalanan, ang Diyos ay lagi lang natin sinatalikuran. At hanggang ngayon, kung hindi ka pa nagsisi, bakit? Kasi dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Namatay ang ating spirito. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin buhayin ang spirito nating patay na. Bakit patay na? Dahil sa kasalanan. Patay na yan. Kailangan dahil kay Kristo magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. For the wages of sin is death. So buhay pa katawan lupa mo. Anong namatay sa iyo? Espiritu mo. Nung si Adan at si Eva, di ba huwag kayong kakain dito sa, lahat ng pagkain dito sa paraiso ay kainin nyo maliban lang sa isa. Kung hindi mamamatay ka. So kumain si
Diba? So, nakita nyo, namatay ba siya? Hindi siya namatay. Ang namatay sa kanya yung ugnayan nila sa Diyos. Kaya nagkaroon sila ng pang-unawa. The evil at good and evil, yung fruit na yun. Kaya nagkaroon na sila ng unawa. Pero nung sabi ng Diyos sa kanila, totoo ba na pag kinain natin ito ay mamamatay ka? O, diba sabi ng Diyos sa amin, pag kinain namin ito ay mamamatay ka. Mamamatay sa iyo yung relasyon natin. Dahil nahiwalay na tayo sa kasalanan. Nahiwalay na dahil sa kasalanan. So yung dahilan hanggang ngayon tayo, namaan na natin yung kasalanan. Kaya kinalahan natin magsisi sa kasalanan upang tayo ay mapawag sa kasalanan. So yung dahilan kung bakit kailangan natin si Kristo. Kaya ang sabi, paano? Magsisi. Acts 3:19. Tingin kayo. Harap tayo sa kasalanan. Ang Diyos kasi nakahiwalay tayo sa Diyos. Tatalikuran lang natin. Hanggang ngayon. Hindi pa tayo nagsisi. Tinatalikuran lang natin ang Diyos. Ginagawa natin yung kalooban natin. Hindi yung kalooban ng Diyos. Ano? Harap ako sa kasalanan. Repent, therefore, and turn to God. So that your sins may be washed out. Anong ginawa ka sa kasalanan? Pinaliguran. Yun ang tama. Repentance. Dahil walang makasalanan na pag namatay punta sa langit. Kailangan natin mag-repent para mawala ang ating kasalanan. So, bakit tayo mag-repent? Magbalik tayo sa Diyos. Bakit? John 14:6. Dahil si Jesus lamang ang daan, katotohanan, at walang makakaparoon sa Ama, kundi sa Kanya. Kundi sa pamamagitan niya. Acts chapter 14, verse 6. Ano sabi dyan? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Kaya kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Ibalik natin yung relasyon natin na naputol. Dahil kung hindi tayo manampalataya sa Diyos, hindi tayo magsisi sa kasalanan, ay nananatili tayo makasalanan. Kasi kaya nga, kami bukas, paano na, kung kukunin ka na. Maraming tao na pagtulog sa gabi, kinabukasan hindi na nagising. Kung hindi ka pa nagsisi, hindi ka pa nanampalataya sa Diyos. Yan ang kailangan mo sa buhay mo. Para malaman mo ang katotohanan tungkol kay Kristo. Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. At walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus. Kaya si Kristo namatay sa atin para sa ating kaligtasan. Siya lang ang pangalan na ibinigay. Wala na pong iba. Kapag kahit tumawag tayo ng ibang pangalan pa, ay ano ba ang kaso natin sa Diyos? Idolatry. Sulat nyo, idolatry. Ano ibig sabihin na idolatry? Sulat nyo, para alam nyo paano ibig sabihin. Kasi marami nilang ipinapangarihan, pero hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng idolatry. Idolatry is worshiping other than God. It's called idolatry. Kaya kung inasamba mo, maliban kay Father, Son, Holy Spirit, nagkaso mo sa Diyos ay Diyos-Diyosan. Ibig sabihin ng idolatry. Anong ibig sabihin ng idolatry? Worshiping other than God. So kung nagsamba ka, maliban sa Ama, Father, Son, Holy Spirit, dahil sila lang ay iisa. Isa lang Diyos, pero tatlong persona. Kaya kung tumawag kayo, ano sabi? At walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ating kaligtas. So panahon natin, ilang beses na sinabi na huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Pero anong ginagawa natin? Sumasamba pa rin. Pero bakit hindi tayo sumusunod sa Diyos? Hindi nyo ba alam na ang pagsamba, pag hindi pagsunod sa Diyos, yun ang kasalanan? Ano ibig sabihin ng kasalanan? Labag o salungat sa salita ng Diyos. Pag lumalabag ka sa salita ng Diyos, ito ay nagkakasala. Kaya kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, paano kung mamatay ka na? Saan ka pupunta? So kinakailangan, habang narinig mo ang salita ng Diyos, umpisa mo na kapatid. Okay, dahil sa kasalanan, walang sino man maligtas. Kaya ang sabi ng Panginoon, magsisi na kayo sa kasalanan.
para mapawi ang iyong kasalanan. So ang tunay na pagsisi is to turn away from sin. Dahil walang makasalanan pag namatay papalsok sa langit. Kailangan magsisi ka ng katotohanan. Pag nagsisi ka, confess mo sa Panginoon. 1 John 1:9. If we confess our sins to God, He is faithful and just to cleanse us, to forgive us, and purify us from all unrighteousness. Kaya kailangan natin i-confess na sa Panginoon. Upang sa ganun, ay mapatawad ka ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang mapatawad, kundi nilinis na lahat ng kasalanan mo. At magsimula ka ulit sa Panginoon. So, paano tayo lalago ang pananampalataya natin? Okay? Paano tayo lalago ang pananampalataya natin? Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 10, verse 13. So kailangan natin makinig na salita ng Diyos. At saan natin itanim ang mga salita ng Diyos na ating narinig? Sa puso, isipan natin. Dahil yan ay lagi natin, once ang salita ang Diyos ang nasa puso mo, nananahan na sa iyo ang Holy Spirit. Dahil ang puro salita na ang sinusunod mo sa harapan ng Diyos. Kaya minsan pag nanalangin tayo, kita niyo, may answered prayer. Dahil tayo ay meron ng Holy Spirit na nananahan sa atin. Once the Holy Spirit comes upon you, you receive power. Acts chapter 1, verse 8. Kaya once na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ang Holy Spirit nananahan sa iyo. Kung ikaw ay tunay na nagsisi sa kasalanan, ang salita ng Diyos ang papasok sa buhay mo, yan na yun. Ang Holy Spirit na ang mananahan sa atin. So, paano tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos? Kasi tayo, nawala na tayo, nahiwalay na tayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan. Ano, sino mga anak ng Diyos dito? Taas kamay. Ako, anak ng Diyos. Okay, tanungin ko kayo, paano tayo naging anak ng Diyos? Isa lamang anak ng Diyos. Sino? Si Kristo lang. Kayo na lamang pag-ibig ng Diyos, nilutan, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pero tanong ko sa inyo, bakit ano ka naging anak ng Diyos? Okay, number 3, sulat nyo. Acceptance. John chapter 1, verse 12 hanggang 13. Okay. Sino ang nakakalam? Bakit naging anak siya ng Diyos? Ha? Paano tayo naging anak ng Diyos? Okay, basa. John chapter 1, verse 12 hanggang 13. Basa. Di marunong basa ko, sir. But as many as receive Him, To them, give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Tagalog. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagtanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Sino ang may kalooban ba ng Diyos? Basa. Which were born Not not of of blood, nor or the will of the flesh, nor or the will of the man, but of God. Sir, wala sir. Wala. Si Shapi. Nang alam si Shapi. Na mga ipinanganak, hindi sa dugo. Hindi sa kalooban ng laman. Hindi kalooban ng laman, kundi mula sa Diyos. Sa kalooban ng Diyos na ikaw maging anak niya. Anong gagawin? Number 3, basa. Tanggapin sa ating Panginoon si Kristo. Ngayon, di ba sinisabi nila na
Kung gusto mo maligtas, kailangan mo mga relasyon ka sa Diyos. Naririnig niyo ng mga nag-aaral? Ayun, nagkaroon ka ngayon ng relasyon. Bakit? Kung tinanggap mo si Kristo, at napalataya ka sa kanyang pangalan, binigyan ka ngayon ng karapatang maging anak ng Diyos. So, nanggaroon kayo ng relasyon. Dahil tayo, hindi tayo anak ng Diyos. Anak tayo ng tao. Kirinate lamang tayo ng Diyos. Kaya ngayon, nung tinanggap mo si Kristo sa buhay, kaya tinatawag nating Ama ang Diyos. Dahil sa pagtanggap mo siya, ginawa mong Diyos siya sa buhay mo. Hari ng buhay mo. Ngayon, ikaw ay naging anak ng Diyos. Kaya wala man hindi nakaunawa doon sa relasyon. Sige lang relasyon, hindi nila alam. Kaya ito, nanawaan nyo na kung bakit nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Dahil nung tinanggap mo na si Kristo at nanampalataya ka sa kanyang pangalan, ay binigyan ka niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So ngayon, nagkaroon ka ngayon ng relasyon sa Diyos. So yung sinasabi niya, kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka maligtas. Bakit? Kung anak ka na ng Diyos, hayaan ba niya pumunta ka ng impyerno? Siyempre, hindi. So, kung anak ka ng Diyos, merong kaligtasan. May relasyon ka sa Diyos, may kaligtasan. Kasi kung wala kang relasyon sa Diyos, wala kang kaligtasan. Bakit? Hindi ka pa ama ang Diyos mo. Hindi mo pa ama yan. Ikaw wala nang sinasabi ama-ama. Pero hindi mo naman alam kung paano ka naging anak ng Diyos. Ngayon, kung tinanggap mo na si Kristo sa puso mo ng katotohanan at nanampalataya ka sa Kanya, ay pinagkalooban Kanya karapatang maging anak ng Diyos. Bakit? Si Kristo ang the great gift natin. Greatest gift natin. Kaya kung tanggapin mo si Kristo, sino ba ang nagbigay siya ng kaligtasan? Si Kristo. Kaya kailangan mo tanggapin mo si Kristo para magkamit ka ng buhay na walang hanggan. Ang sa Romans 6:23 kanina, tulitin ko lang. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, ang eternal life is a free gift. Sino yung gift natin? Si Kristo ang gift natin. Kaya kailangan mo, halimbawa, binigyan kita ng gift. Anong gagawin mo? Ganun din. Kaya kailangan ng tao tanggapin si Kristo at manampalataya sa kanyang pangalan. Upang sa ganun ay magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Maging anak ka ng Diyos. So, nung tinanggap mo, nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos. So, yun ang mga kailangan ng tao, sir. So, tingnan nyo, pagka tayo ay nanampalataya sa Diyos, ano matanggap natin? Buhay na? Okay. Pag tayo nagsisi sa kasalanan, ano mangyari sa buhay natin makasalanan? Mawala lahat ang kasalanan mo. Malinis ka. Yun ang nais ng Diyos sa langit. Yung malinis. Nagsisi. Tapos, pag hindi tayo nagsisi sa kasalanan, mga matay tayo lahat. Tayo walking dead. Walking dead ka. Yes. Bakit? Makasalanan tayo lahat. Pag namatay ka, wala na. Anong Romans 6:23? For the wages of sin is death. Buhay pa katawan lupa mo. So, walking dead tayo. Kaya lang tayo mabuhay uli yan dahil kay Kristo, manampalataya ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, ang Diyos nakalaan na yan. Binigay na yan, noon pa yan. Kaya sinabi ko sa inyo, tinanggap nyo na yung kaligtasan na binigay sa inyo. Maalala nyo kanina una, tinanggap nyo na ba ang kaligtasan? Hindi nyo ba tinanggap? Tinanong ko sa inyo kanina, kung ligtas na kayo, wala magsabi ligtas na. Pero ngayon, makakita nyo, meron parang kaligtasan na inaatang na sa atin. Anong gagawin mo lang? Sumampalataya ka lang. Magsisi ka lang. At sa tatanggap mo sa Kristo. So, ano pa? So, yung faith mo, yung mga bagay na hindi mo pa natanggap sa Panginoon, sa pamamagitan ng faith mo na binigay sa iyo, darating na lamang sa iyo yan. Kasi hindi pa tapos ang buhay. Bakit tayo nabubuhay? Makinig sa Diyos eh. Dahil may temptation, pag hindi tayo nakinig ng Diyos, may temptation na yun ang magpapalayo sa atin yung kasalanan. Kaya kung nakikristo ka, sir, wala na sino ang makaagaw sa iyo pag nakikristo ka na. Romans 8:1. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
Kaya tayo, pag nakikristo ka na, kaya kailangan natin magpatuloy hanggang tayo ay nabubuhay. Kasi pag tayo, hindi tayo magpapatuloy sa Diyos, maraming temptation. Maraming gagawin ng Diablo para ikaw yung makalayo sa Diyos. Di ba? Yung mga sabong. Di ba? Lahat yan, mga kasalanan lahat sa Diyos yan. Tapos yung mga pag-inom ng alak, ito, masarap to. Johnny Walker, black to. Mahal to. Ito, masarap. Yan ang mga alok na para tayo malayo sa Diyos. Siyempre, nakakasala ka, lagi ka. Kaya kung nakikristo ka, uy, kasalanan yan. Kaya lagi kang pinapaalalanan ng Diyos sa mga bagay na mali. Dahil si Holy Spirit sa'yo, nangungusap lagi yan. Kasi si Holy Spirit nang nasa iyo eh. So kung si Kristo nasa iyo na, kita mo, makikita mo na lang na pipigilan ka sa mga bagay na hindi nalulunod sa Diyos. Kung ikaw naman, hindi ka sumunod, yun ang delikado. Kasi pag, halimbawa, alam na mo ng kasalanan, doon ka ngayon namatay. So ano pa, dadalan mo sa Diyos? Kilala mo sa Diyos, tapos ngayon, bumaliktad ka pa. So yun ang kailangan, hanggang tayo ay nabubuhay, kailangan natin ay mananatili sa Diyos hanggang tayo ay nabubuhay. Matthew 24:13. Ang sino man mananatili sa akin hanggang wakas, yun lamang ang maliligtas. Kaya kailangan habang tayo nabubuhay, kailangan natitili tayo sa Diyos at sa Kanyang aral. Kasi yung aral naman, doon natin nalalaman kung tayo ba ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Dahil maraming tao na tumawag sa akala nila sila ay makakapasok sa aral ng Diyos. Marami ang tao na tumatawag sa Diyos, ang akala nila ay makakapasok sila sa Matthew 7:21. Ano ang sabi niya? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maligtas. Yun lamang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yun ang dahilan. Na kailangan suriin mo yung kalooban ng Diyos ay lagi mo sinusunod. Baka mamaya, iba ang kalooban na sinusunod natin. So makikita nyo na hindi dapat lahat ng tumatawag sa Diyos ng Panginoon, Panginoon ay maligtas. Yun lamang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay. So magbawakas tayo sa Matthew 18:20. At saka sa Revelation chapter 20 verse 15. Anong sabi sa Revelation chapter 20 verse 15? If anyone whose name was not found written in the book of life is thrown into the lake of fire. Ang sino man hindi nasumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya kinakailangan natin ay manampalataya tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari, na kahit na anong mahirap man, kung talagang gusto mo maligtas, kailangan natin gawin. Kasi yan ang kailangan ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay mamuhay na may kabanalan. At mamuhay na ayon lamang sa kalooban ng ating Diyos. Okay? Sabi sa Matthew 18:20, kung tayo magtatapos, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. So tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong sayang ng aming kalagitnaan. Lord, salamat sa iyong salita na nakatanim sa kanilang mga buhay. Naway ito, paalagaan yung mga Panginoon, selyohan mo ng pangintulog, Panginoon, upang hindi mawala sa kanila ang masalitang ipinangalan sa kanila, Panginoon. Salamat sa iyong Banal Espiritu, Panginoon, at
kumilos upang maunawaan namin ang tungkol sa iyo. Mabuting balita, nagmumula sa iyo. Kaya sa oras nito, Panginoon, maraming salamat. Pwede ba tayong sumunod sa panalangin? Sabihin niyo sa Panginoon, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong mensahe ngayong umaga. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Mula noon hanggang ngayon. Hindi mo kami iniwan man o pinabayaan. Lalo-lalo na sa iyong pag-ibig. Ngayon na lamang, nagawa mong mamatay sa cross ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan, para sa aming katapusan, kalinisan, napatawaran ng aming mga kasalanan. Mula ngayon, Panginoong Jesus, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Makasalanan, inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po. Linisin niyo po ako sa iyong makapangyarihang dugo. Inalay sa cross ng Kalbaryo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan na nagawa ko mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Salamat sa kapatawaran. Mula ngayon, Panginoong Jesus, pinubuksan ko ang aking buhay. Pinubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka sa akin. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong Panginoon, ikaw na ng Diyos, hari ng buhay ko. Ang kalooban mong masunod, hindi ng aking kalooban. Salamat sa buhay na walang hanggan. Regalo mo. Salamat at pinawi mo ang lahat kong kasalanan. Salamat at binigyan mo ako ng karapatang maging anak mo. At higit sa lahat, Panginoong Jesus, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay yan sa langit. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Malaking palakpak sa Panginoon.